Pinakbakan mga kababayan ni Congressman Jude Asidre, si Senator Bato, burugsukan ka niya. Ano niya, Mr. Maravillas na burugsukan? Yung full of ironies. Kasi pinapasumpena niya yung mga executive officials, yung mga cabinet executives na hindi pinapunta ng Palasyo Malacanang kasi enough is enough na niya. Nasagot na yung mga tanong tapos absent si Bato. Nung present yung mga sekretary, si Bato yung absent. Pagkatapos magmumosyon na isumpena yung mga hindi nag-attend. That is niya the irony kay Senator Bato. Sabi ni Congressman Jude Asidre na nagmosyon siya for sumpena. Habang siya nang imbitahan mga kababayan ng Quadcom, ayaw man mag-attend. You see? Yung pabor lang talaga sa kanila mga kababayan, ginagamit nila yung mga argumento pagpabor sa kanila. Yan o, sabi, House Leader calls out irony as Bato poses for cabinet execs subpena after skipping drug war probe. So sabi dito sa balita ng Philstar, while De La Rosa cited inter-parliamentary courtesy to skip the House Quad Committee's inquiry into extrajudicial killings in the drug war, he is now posing to subpena executives to appear before the Senate Foreign Affairs Committee. For House Assistant Majority Leader Jude Asidre ng Tingog Party List, De La Rosa seems to be demanding a level of respect he appears unwilling to extend to the executive branch. Gusto mo niya na irespeto ka, pero nung ipatawag ka ng Quadcom, ayaw mo rin irespeto. Basag na basag mga kababayan si Bato, alias Butas. Kaya ang naniniwala po sa kanila, including Amy Marcos, sila na lang ang nagbubulan doon sa hearing. Bulayin ninyo yung mga sarili ninyo, yung mga argumento ninyo, sablay. Sabi dito, di po natin punersa. Hinintay po natin yung kapwa natin mambabatas na voluntarily mag-appear sa House. Pero hindi natin narinig yung pareho kay Senator Bato. Sabi ni Asidre, ginalang ng House of Representatives ang inter-parliamentary courtesy by not insisting on the presence of Senator De La Rosa to answer questions regarding his role as Chief PNP sa panahon ng EGK. Kaya sabi ni Asidre, mahirap naman na sila sa pagkakataon ngayon ay ibabaliwala ang pag-invoke ng co-equal branch ng executive privilege. Tama, mga kababayan. Yan ang sinasabi natin. Pag pabor sa kanila, pwede. Pag hindi pa pabor, hindi pwede. You see? O ngayon, ito pa yung style ni Bato pagkatapos ni Amy Marcos. Gusto pang istorbohin pati si US President Trump. Ano niya yan, Mr. Maravillas? Ayan gustong ipasanksyon ni Bato kay President Trump yung ginamit na eroplano para i-transport si Digong pa The Hague. Ayan si Bato. Siguro naman it is a moral obligation of this committee also to share our findings of this committee to President Donald Trump para kung sino mang may-ari itong Gulfstream na ito, na eroplano, ay kung may mga ari-arian ito sa Amerika, i-covered siya sa executive order na pinirma ni President Trump. So kung sino mang may-ari ng eroplano na yan, mananagot siya kay President Trump. Gustong istorbohin mga kababayan, pati yung presidente ng Amerika. Ganon din si Amy Marcos. Yan po, sabi dito sa balita ng ABS-CBN, Amy Marcos asked if Duterte a protected person under Trump's order versus ICC. Sabi ni Amy Marcos, ito naman yung tungkol sa executive order ng US noong March 28. Ang sinabi ng gobyerno, ICC has no jurisdiction. Itong taon na ito, this is just the latest series of statement na ang ICC walang jurisdiction dito sa ating bansa.
Gusto kong sanang tanungin ulit sa ating executive kung ang ating Pangulong Duterte ay nasa ilalim ng protected person under the executive order issued by the US President Trump, which imposed sanctions on the International Criminal Court. Under Section 8D2 of the executive order, any foreign person who's a citizen or ally of the US that has not consented to ICC jurisdiction o parang Pilipinas over that person or state party is a protected person sa ilalim nung kay Presidente Trump, sabi po ni Amy Marcos. So ang Pilipinas hindi na state party at yung executive sinasabi na hindi talaga ICC ang may jurisdiction sa atin. Kaya gusto ko sana tanungin, si Presidente Duterte ba ay isa sa protected person sa ilalim ng executive order ni Presidente Trump na NATO ally na former or current officials? Palabo ng palabo mga kababayan yung Senate investigation ni Amy Marcos. So ngayon, pati si President Trump gusto ninyong isturbuhin. At okay lang sa inyo, basta't pabor kay Digong ng isang foreign power, isang presidente, mabigyan ng proteksyon. Ang dating presidente, mabigyan ng proteksyon ng isang foreign power. Basta't pabor doon sa gusto ninyong proteksyonan na presidente. Pero hindi pwede sa ICC. Kasi question of sovereignty. Another irony, mga kababayan. Malinaw po sa paliwanag ng mga legal luminaries na dinesisyon na nga kahit ng ating Supreme Court na sakop yung panahon na tayo ay member pa ng ICC. Kaya nga po, yung mga krimen na kinasangkutan ni Digong at mga kasama niya, kasama si Bato, another officials ng PNP, na sangkot sa AJK ay pwede pang panagutin kahit umalis na tayo as member ng ICC. Kasi sa tingin ni Digong, pag umalis tayo, hindi na siya pwedeng habulin. Doon siya nagkamali, mga kababayan. Pwede pa palang habulin. Ngayon, ang punto ni Bato at saka ni Amy Marcos is a question of sovereignty. Pagpabor kay Digong, question of sovereignty. Walang problema sa kanila ang question of sovereignty. Pero pag hindi pabor, tulad ng nakulong si Digong sa ICC, problema ang question of sovereignty and the power ng isang foreign authority. O di ba? Masyadong self-serving lagi. Basta't papabor po sa kanilang interes, okay lang na pati si Trump dapat mangialam. Baka sako pa ng order ni Trump daw. Itong si Digong. Yan sinasabi dito, protected person niya. Lagi lang po protection ni Digong. Wala man lang marinig tayo dito sa mga senador na kaalyado ni Digong na protection para sa ordinary Filipino citizens na nabiktima po ng EJK. Wala tayong marinig kay Bato, kay Amy, kay Alan Peter, kay Tano, kay Bongo. Wala kayong marinig tungkol sa hustisya na dapat makamit ng mga mamamayang Filipino na biktima ng EJK, lalo na yung mga bata na nadamay. Ganon sila ganon kaitim, mga kababayan, ang kanilang pag-iisip. Yan ang sabi ni Amy Marcos dito. So gusto ko malaman kung si PRRD nga ay protected person sa ilalim ng executive order. Sino ang magko-cover sa asset freeze under Section 1 ng executive order ni Presidente Trump? Pwede bang parusahan ang mga sumapi sa pag-aresto katulad ni General Torre? Anong mangyayari kina Garma at kina Leonardo? Kasi ang pagkakaalam natin, yung iba sa kanila ay yung pamilya nila ay nasa Amerika na. Sakop ba sila ng executive order ni Presidente Trump? So yan ang mga katanungan natin kasi lumalawak itong pagsisiyasat natin. Umabot na sa US kung saan alam natin nagtatago sila. Nagkatapos doon sa issue ni yung kaso ni Pacquiao na may kaso sa US, pati dito sa Pilipinas, tahimik kayo. Kaya talaga itong mga senador na to, mga kababayan, na reeleksyonista, hindi na to makakatikim ng boto mula sa ating matitinong mga mamamayang Filipino. Kasi hindi man sila senador ng Pilipinas, senador sila ni Digong.
Lahat na lang bukang bibig nila proteksyon ni Digong. Hindi proteksyon, human rights ni Digong. Never nila na-mention ang human rights na na-violate ng mga biktima ng AJK. Kasumpa-sumpa mga kababayan yung kanilang mga ginagawa. Tama pa.